Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. At ngayon po ay kasama natin si... Ballpoint Man. Ayan ha. Suportahan niyo po si Mima Alicia. Ayan. Siya po ay isang attack dog. Joke lang. Gago. So, mga minamahal, syempre 'di ba, hindi dapat puro lang tayo tawag dito yung mainit kasi yung mga issue ngayon eh. Parang nakakalimutan na kasi yung ginagawang pagtulong ng ating presidente. Kasi grabe, alam nyo. Grabe talaga ito si Pangulo. Oo. Sobra. Alam mo, Pangulong Bongbong Marcos, sobra ka na talaga. sobra saan? Nakakainit ka na ng ulo. Bakit? Ha? Dahil ang sipag mo. Yeah. Ang sipag mo eh. Kinabahan ako dun. Hindi, to be honest, mga minamahal. Alam mo yung umiinit yung ulo? Oo. Karamihan mga DDS. At syempre, tayo din, umiinit din ulo natin. Bakit? Trabaho ka ng trabaho. Yung isa dyan, bunjing-bunjing lang. Uy, totoo Hindi yun. naman nagtatrabaho. Uy, Kaya totoo umiinit po yung ulo namin. Oo, mga Diba? minamahal. Pero yung pag-init naman ng ulo namin sa kay Sara Duterte, gawa nga ng tamad siya. Tamad. Pero itong si President Bongbong Marcos, talagang iinit na lang Sabi din pa yung niya, hindi. Mamimigay ka ng pandesal, tutulong ka. Batuhin kita dyan eh. Diba yung iinit na lang yung dugo mo sa ginagawa ng ating presidente. Mainit ang ulo. Dahil laging nagtatrabaho Ay, si PBBM. Like parang hindi na siya nagpapahinga. Tanong, natutulog pa kaya itong ating presidente? Ayun nga. Siyempre, kailangan niya ng relax. Oo. Kailangan niya ng relax. Gamitan mo, Mr. President, ng relax. Pero, by the way, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito. Naligtas ang dito, mga minamahal. Yan, pakita natin sa inyo. Yan, naligtas po ang Iloilo sa baha. Ay, grabe. Oo. Gawa nga po ng tawag dito, flood control projects ni President Bongbong Marcos. So, yung Halahur Dam, yung flood control projects, yan po yung pumigil sa pagbaha sa mga lowland. So, napakamalaking tulong po nitong flood control projects ni President Bongbong Marcos sa mga taga-Albay. Imagine that, kung yung pera ng mamamayang Pilipino ay napupunta sa tamang proyekto, 'di ba? Sa tamang kamay, 'di ba? Na ganito, imagine kung ang pera ng taong bayan, hindi lang pinamasahe sa dahig, hindi lang pinag-party-party, hindi lang pinang-resort, pinampas dun sa flood control, ang ganda sana ng Pilipinas. Uy, totoo diba? yan, mga minamahal. Oo. So, kaakibat din ng pagtulong ni President Bongbong Marcos, talagang isa din sa aking hinangaan, bukod pa dyan si Mel Robles. Tumutulong yung ating... si Mel Robles. Oo, yung ating... talagang matulungin yan, mga pre. Oo, yung ating PCSO. Ano yan? Talagang palaging nakasuporta yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, mas higit din akong dito, humanga sa isa na to. Yung mga dapat bigyan ng recognition, kailangan talagang bigyan kasi ang iba kasi, ginagawa na lang siya ng issue, sinisiraan. Pero yung mga nagagawa niyang mabuti, talaga nga namang hindi man lang na-flex. Ganito, may sasabihin lang ako sa taong bayan. Oo. Huwag po kayong maniniwala agad pag ito yung post sa social media, nakakasama sa Pangulo, sa administrasyon. Abay, mag-research po kayo, tingnan nyo anong nagawa ng Pangulo. Yan sila, nagpo-post lang sa social media, yung mga patay gutom, matampas lupa lang yan, walang alam, kundi manira. Tingnan nyo po, punta kayo sa website ng administrasyon, Pangulo. Pumunta din kayo sa website ng Tingog Party List. Ayun. Oo. Ni Congressman Martin Romualdez. Kasi, mga minamahal bago mo masingit yan. Si Congressman Martin Romualdez, makikita mo dyan sa Tingog Party List, yung kanilang mga pagtulong. Hindi katulad kay Sara Duterte, luma, nire-re-upload lang. Nire-re-upload lang. Diba? Yun yung kaibahan dyan. Iba yung kinaibahan. So, itong si Congressman Martin Romualdez, nakita natin yung kanyang napakabilis na disaster response dito nga po sa Eastern Visayas. So, habang yung iba abala sa pamumulitika, di ba? Alam mo, bilib ako kay Speaker Martin Romualdez. Hindi ko lang alam na bakit binabash siya. Bukod sa masipag siya, napaka-professional niyang magtrabaho. Hindi siya yung bara-bara na magsasalita ikaw, bobo ka. Hindi po siya ganun. Hindi din siya yung tipo ng taong mahilig mag-flex ba? Kaya nga ako, gusto kong i-flex kasi hindi siya nare-recognize ng tao. Kaya nga ito, sabi ko nga sa inyo,
Hindi naman natin sinasabi na itong si Martin Romualdez ay malinis, pero nakikita naman natin yung kanyang kawang gawa eh. Oo, pero diba? tandaan po natin, lahat ng tao, hindi naman perfecto eh. Oo, hindi perfecto. May mga pagkakamali din. Normal pero yun. Normal yun. Kahit ng ating presidente, di ba? Kahit papaano, minsan nagkakamali din yan. Lahat ng tao nagkakamali. Di ba? Depende na lang sa mata natin. Ang pangit dito, ito. Oh. Pag ang pagkakamali, inulit-ulit mo, alam mong mali, inulit-ulit mo. Katulad ng ginawa ni Sara Duterte, nako. Oo. Yan. So, mga minamahal, habang ang iba ay abala po sa pamumulitika, itong si, tawag dito, former Speaker and Congressman Martin Romualdez, tahimik, mabilis na kumikilos para sa mamamayang Pilipino. Yan yung totoong public servant. Diba yung hindi na kailangan yung kailangan mo pang manira para lumakas yung pangalan mo. Kung gusto mong lumakas yung pangalan mo, tumugon ka sa pangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino. Lalo na sa mga panahon ng sakuna, panahon ng bagyo, ganito pag may bagyo kasi, sila House Speaker Martin Romualdez, nandun yan. Dapat serbisyong publiko ka. Takot maanod ng bagyo. Kaya minsan, nangingibang bansa, nagpapalaig lang, at kawawa po yung mga Pilipino, yung kanyang mga kapwa niya, DDS, na iniwan niya sa Pilipinas. Umaasa ng tulong. Oo. Alam niyo mga minamahal, yung relief operation doon sa ba yan? Hindi, sa Homohon, tama ba? Homohon Eastern Samar. Alam niyo matindi po ang naging pensala ng Sa Samar? Oo, sa Eastern Samar. May DDS doon ngayon. Oo. May DDS. Oy, by the way, mga minamahal sa mga taga Northern Samar, kung total, nabanggit na din natin yung Eastern, maupay nga kulop nga aga gabi sa iyong atanan, kung nanuman nga oras niyo na naikukuluan, anak din sa sugadla pag hinay kang permi. So anyway, mga minamahal. Masingit ko lang. Diyan sa lugar na yan, hindi naman sa Eastern Samar. Meron talagang DDS, pero tingnan mo sinong tumutulong. Oo, si Speaker pa din. At the end of the day. DDS dyan. Alam ninyo, 30%, diba, ng mga bahay sa Homohon, Eastern Samar ay nayurak, nasira. Talagang literal na talagang pinatid ng bagyo. Pero itong si former Speaker Martin Romualdez, sobrang bilis ng kanyang response. Sobrang bilis ng kanyang ginawang pagkilos. Hindi lang si Martin Romualdez, pati yung Tingog Party List. Kaya, ang sabi mo, si Speaker Martin Romualdez, mabilis mag-response, pati yung Tingog Party List. Si Sara Duterte, mabilis din pong maglaho. Manira, mabilis manira. So, namahagi lang naman ito, sabi ng iba, bare minimum naman tayo, public servant yan, dapat lang naman talaga. Hindi mga minamahal, kasi may mga public servant na hindi tumutulong. Kung yun yung banat nila, hindi, public servant lang naman yan, kailangan lang naman talaga nilang gawin yan. Okay, so anong ginagawa ni Sara Duterte? Diba? Anong ginagawa? So, nabigay at namahagi ng bigas, noodles, kape, sardinas sa mamamayang Pilipinong apektado. Itong si Speaker Martin Romualdez. Walang pandesal. Walang pandesal. Walang lugaw. Bukod pa dyan, mga minamahal, umabot ang ayuda sa mga malalayong lugar. Yung sobrang layo, inabot nila. Yung 7. Ano yung mga 7 lugar na yon? Yung Barangay Kanawayon, Kagusuan, Kasuguran, tapos Babagnan, Bitawgan, Habag at Inapulangan. Kasi may mga area talaga sa Eastern Samar na ang hirap ma-reach. Pero ang ginawa nila, pinuntahan nila, ginawa nila yung best nila para nang sa gayon makatulong sila. So, hindi hadlang yung layo kung gusto mong tumulong. Hindi hadlang yung tawag dito, hindi hadlang yung, mabundok, matirik yung hirap maglakarin, maputik. Hindi hadlang sa kanila yun. Kasi, as a public servant, dapat yun yung gawin mo. Yung ma-reach mo, yung mamamayang Pilipino. Kasi, di ba, nung humingi ka ng tulong, binoto ka naman nila. So, deserve ng mga tao din na tulungan din sila. At deserve din naman nila na, kasi pinanalo nila si Martin Romualdez, deserve din naman nila na mabigyan sila ng karagdagang tulong. So, mga minamahal, tinitiyak ni Speaker Martin Romualdez na safe ang kanyang lungsod. Yung Davao, safe ba ngayon?
Hindi, tingnan ninyo, pinabayaan. Pinabayaan. Oo, ni VP Sara Duterte. Alam ninyo, hindi pa pumapasok yung bagyo. Meron nang nakareding relief goods. Itong Tingog Party List at itong si Speaker Martin Romualdez. Diyan sa Davao, hindi pa po pumapasok yung bagyo. Meron nang nakareading plano si Sara na mga ibang bansa. Oo, mga ibang bansa, mag-party. Diba? Yan ba yung gawain ng isang public servant? Yan po ang gawain ng isang bobo. Diba, mga minamahal? So anyway, so deserve naman talagang ma-flex ng mga taong ito. So bakit hindi natin i-flex, diba? So yun lamang po mga minamahal, magandang balita lang tayo. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat. Ayan, ingat po kayong lahat at kalampagin nyo yung mga abroad ng abroad dyan. Ha? Mga walang bilang yan. Yeah, mga kababayan.